Yun guys, for today's video ay nagpalit nga pala ako ng tire hugger ng Click kasi yung stock nila ay maiksi lang. Nagpalit ako ng standard para hindi naman dumumi yung ating ilalim ng motor. So yan, binaklas ko na muna yung mga dapat baklasin. Ang una natin babaklasin dyan ay itong compartment niya. May 3 tornilyo dyan na size 10. Kailangan mo lang dyan ng T-range na size 10. Tapos yung cover ng tangke, tatanggalin mo yun. 4 na Phillips screw lang ang gamit. Matatanggal mo na siya. Then pag natanggal mo na yung pinaka compartment niya, ma-access mo na madali yung pinaka tornilyo ng lock ng existing na tire hugger. So ngayon, ang gagamitin mo lang talaga dyan ay Phillips screw. 2 lang yan na naka-mount, tsaka meron din dyang Allen yung sa gilid ng coolant at doon sa may tapalodo. Ngayon ang gagawin mo niyan para pinakamabilis dyan, matanggal mo yung mga wire na nakasabit doon sa existing na tire hugger. Babaklasin mo yung air filter niya na buo para mabunot mo yung pinaka wire na nakamount doon sa stock na tire hugger. Kasi pag di mo ginawa yan, hindi mo bunot talaga yung wire, hindi ka makakapagpalit. So ngayon dapat mong gawin talaga yan kasi yan talaga ang pinaka way na paraan ng standard. Kasi hindi mo pwedeng putulin na lang yung wire na yon, yung pinaka kumakapit sa kanya, tapos ihang na lang. Kasi syempre pag nananakbo, aalog yung wire na yon, pwedeng maipit, pwedeng mapunta sa makina, pwedeng masunog dahil yung makina mainit. Kaya yung sa part na yan, napaka-importante niya kung ano yung wire na binaklas mo doon sa dating lagayan, same pa rin na ibabalik mo siya doon sa panibagong tire hugger na ikakabit mo. Yung tire hugger kasi nakakabit ko dyan, ayun yung OEM ng Honda. Bali buo yan. Yan o, buo siya hanggang likuran. So ngayon okay na, kinabit ko naman ngayon yung pinakalagay ng coolant nya. Binantuan ko na rin siya ng coolant. Yan. Tapos syempre dapat takpan natin na maigi kasi pag hindi natakpan yan, pwedeng makalas. Mahirap nga siyang takpan kasi medyo iba yung size ng butas nya. So yan, meron ding bolt dyan. Then tatakpan mo na lang. May bolt din dyan sa labas. Lalagyan mo. Yan. Then okay na. Maganoon lang siya kadaling ikabit. Pero tutuusin guys, hindi talaga siya madaling ikabit. Napakahirap. Kasi kailangan mo talagang isuot-suot yung kamay mo dyan sa mga ilalim. So yan, kinabit ko na yung compartment tsaka yung cover ng tangke. I-fix na lang natin, i-screw na lang. Ayan. Size 10 na T-range, 3 lang yan. At yung 4 na screwdrivers dyan sa tangke. So yun, walang kahirap-hirap, ganun lang siya kadaling gawin. So ayan, konting sikip na lang ng screw, tapos na tayo. Ayan na yung luma. At eto na ngayon yung bago. So ayan, ang ganda na tignan niya. Alright.